Kapit bisig. May sunog sa barangay Hunhon. Hindi magkamayaw ang mga tao. Takbo rito, sigaw roon. Mga kabarangay, huwag tayong masiraan ng loob. Walang magagawa ang pagtakbo at pagsigaw. Gawin natin ang lahat ng ating nakakayanan para masugpo ang apoy habang hindi pa dumarating ang mga bumbero. Tama si Kapitan, magkapit-bisig tayo, sigaw na isang lalaki. Agad umaksyon ang kababaihan. Inilabas nila ang mga balde at iba pang maaaring mabawang gamit sa pag-igib ng tubig. May mga nagbomba ng poso sa kanilang mga bakuran. Ang mga puno ng lalagyan, ang mga puno ng lalagyan ay binitbit sa mahabang pila ng kalalakihan na nagpapasahan hanggang sa tapat ng nasusunog na bahay. Samantala, ang iba naman ay tumulong sa paglalabas ng mga gamit na hindi pa aabot ng apoy. Naroon naman ang mga bata at ilang babae na nagbabantay para matiyak na walang mawawala sa mga gamit. Maya-maya pa, dumating na ang mga bumbero. Matagumpay na apula ang apoy, bagaman malaki bahagi ng bahay ang natupok. Kapitan, nahirapan po kaming pasukin ang masikip na kalyeng papasok ng lugar ng sunog. Natagalan po kami roon. Pero ipinatataka ko paano'y nangyaring hindi kumalat ang apoy sa mga katabing bahay. Puna ng leader na mga bombero. Nagkapit-bisig kaming nakabarangay. Magkakabarangay. Matanda at bata ay nagbahagi ng sarili. Sa maayos at maagap naming pagkilos na iwasan ang mabilis na paghalat ng apoy. Anag Kapitan. Totoo po yan. Napakahirap ng kinailangan namin gawin, pero gumaan iyong dahil sa aming pagkakapit-bisig. Dagdagan ng isang lalaking humihingal pa sa pagod. Hanga ako sa inyong pagtutulungan. Sana ang lahat ng dumaranas ng katulad na sitwasyon ay magkapit-bisig din para makatugon ng maganap at wasto, maagap at wasto sa hinihingi na pagkakataon. Pagtatapos ng leader ng mga bombero, palakpakan natin si Kapitan, sigaw ng mga kabarangay. Hindi ako ang dapat palakpakan, pakali ng Kapitan. Kayo at ang inyong pagkakabisi ang dapat balakpakan.